Hawa ni Bernadette ang mundo sa kanyang mapalat. Isang maliit na mundo na gawa sa chipboard, nga pira-pirasong acrylic at pinatuyong pandikit. Sa ilalim ng malamig at puting ilaw ng conference room, ang bawat linya ng kanyang architectural model ay kumikinang isang testamento sa kaayusan, lohika at sa isang kinabukasang malinis at tiyak. Sa kanyang harapan, ang board member ng isang kilalang property developer ay tumatango. Ang kanilang mukha ay nagpapakita ng makahalong paganga at pagsang-ayon. As you can see, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ang kumpiyansa, habang ang laser pointer sa kanyang kamay ay gumuguhit ng pulang tuldok sa isang gusaling gawa sa salamin. We maximized the use of natural lighting and implemented a rainwater harvesting system. It's not just a structure, it's a sustainable ecosystem. Mga salitang pinag-aralan, mga salitang ligtas, mga salitang may katuturan sa mundong kanyang ginagalawan. Nagpatuloy ang palakpakan. Isang tunok na kasing linis ng disenyong kanyang ipinipresinta. Ngunit sa gitnang tagumpay na iyon, isang ibang tunok ang pilit na sumisingit, isang mahinang pek vibrate mula sa bulsa ng kanyang blazer. Binaliwala niya ito. Marahil ay isang text mula sa isang kaibigan o isang notifikasyon mula sa social media. Ngunit muli itong gumugong, mas mapilit, mas desperado. Nang matapos ang tanungan at palakpakan, magalang siyang nagpaalam at lumabas ng silid. Sa pasilyo, kung saan ang malamig na hangin ng aircon ay napalitan ng bahagyang init, kinuha niya ang kanyang telepono. 12 missed calls, lahat galing kay tatay. Isang malami na kabaang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa sa aircon ng conference room. Ang kanyang ama ay hindi pala tawag. Isang beses sa isang linggo, tuwing linggong gabi, iyon ang kanilang usapan. Ang biglang paktawag na ito at nang ganito karami ay nangangahulugan ng isang bagay lamang, mayroong mali. Bago pa man niya matawagan pabalik, muling umilaw ang screen. Tatay, kaling. Pa? Sagot niya. Sinisikap na panatilihing pantay ang kanyang boses. Okay lang po ba kayo? Nasa meeting po kasi ako kanina. Beth, anak. Ang boses sa kabilang linya ay basag at punong static. Tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar. Hindi iyon ang boses ng kanyang ama, ang boses na nagpapatulog. Sa kanya, noong bata pa siya, ang boses na nagbibigay ng payo at lakas. Ito ay boses ng isang taong nasadlak sa pinakamatinding takot. Tatay, ano pong nangyayari? Bakit ganyan ang boses ninyo? Isang malalim na pahagulgol ang kanyang narinig. Isang tunog na gumutay sa puso ni Bernadette. Wala na ang Tiolando mo, Beth. Napatigil ang pahinga ni Bernadette. Ano po? Anong wala na? Pinatay siya na. Pinatay. Sigaw ng kanyang ama. At sa likod na sigaw na iyon ay narinig ni Bernadette. Ang isang salitang bumulong, tila isang lihim na nakamamatay. Aswang. Tumayo ang mga balahibo sa bato ni Bernadette, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa inis. Aswang ang salitang iyon. Ang sagot sa lahat ng problema sa Barrio San Lazaro. Ang paliwanag sa bawat sakit, sa bawat kamalasan, sa bawat pagkamatay na hindi may paliwanag ng simpleng siyensya. Pa, ano po bang sinasabi ninyo? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Baka nanakawan si Tio? Baka may nakaway? Tumawag na po ba kayo ng pulis? Hindi mo naiintindihan, Beth. Hindi tao ang gumawa nito, ang masugat, ang Diyos ko. Muling humagulgol ang kanyang ama. Umuwi ka. Umuwi tayo, anak. Kailangan nating umuwi sa Samar. Ngayon na. Pero, pa, ang trabaho ko, ang proyekto,
Wala akong pakialam sa proyekto mo. Ang sigaw ay napakalakas. Kahit nasa basak na linyang telepono at natigilan si Bernadette, hindi siya kailanman sinigawan ng kanyang ama. Ang pamilya natin ang nanganganib. Uwi tayo. Makita tayo sa terminal. Ngayon na. Ay. At ibinaba ng kanyang ama ang tawag. Naiwan si Bernadette na nakatayo sa pasilyo. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang masalitang papuri mula sa boardroom ay tila natabunan ng isang salitang iyon. Isang salitang barbaro at primitibo. Aswang. Ilang oras ang lumipas. Ang biyahe sa bus ay isang mahabang paglalakbay patungo sa kadiliman. Sa bawat kilometrong nilalayo nila mula sa kumikinangnam nga ilaw ng Manila, tila bumabalik sila sa isang panahong pilit na tinalikuran ni Bernadette. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga lakihang punong akasya. Ang kanilang mga sanga ay tila mga kumakaway sa dilim. Tahimik lang ang kanyang ama sa buong biyahe. Nakopo ito sa tabing bintana. Ang mata ay nakatitik sa kawalan. Ang mukha ay isang maskarang ang pagdadalam hati at isang takot na hindi may paliwanag ni Bernadette. Hindi ito ang amang kilala niya. Ang kanyang ama ay isang karpintero, isang lalaking matipuno na ang magkamay ay sanay sa pagbuo, hindi sa panginginik. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit ang masagot na natanggap niya ay mapira-pirasong salita lamang. Tungkol sa burol, tungkol sa paghahanda, walang paliwanag, walang detalye. Tila natatakot itong bigkasin ang masalita, na parabang ang pagbigkas sa ito ay magbibigay buhay sa kung anumang halimaw ang nasa isipan nito. Hating gabi na nang huminto ang bus sa isang madilim na sangandaan. Walang terminal, walang istasyon. Isang nag-iisang waiting set na gawa sa kawayan at kinakalawang na yero. Ang tanging palatandaan na mayroong bababa at sasakay doon. Dito na tayo. Halos pabulong na sabi ng kanyang ama. Pagbaba nila, ang mainit at alimom na hangin ng probinsya ay sumalubong sa kanila. Dala ang amoy ng lupa, nabubulok na dahon at isang bagay na maalat ang dagat na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Umalis ang bus at kasabayng paglayong na pulang ilaw nito ay ang paglalahong huling pirasong sibilisasyon. Naiwan sila sa isang halos ganap na kadiliman at sa kadilimang iyon mayroong isang bagay na mali. Ang katahimikan, isang katahimikang mabigat, tila may sariling bigat na pumipigas sa hangin. Sa Maynila, kahit sa gabi, mayroong ingay ang ugong ng masasakyan, ang sirena, ang malayong tawanan. Dito, wala. Walang huning ng kulili. Walang tahol ng aso. Walang kahit anong tunong ng buhay. Hinawakan ng kanyang ama ang braso ni Bernadette. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Ang buto ng kanyang daliri ay matigas. Hindi ito nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay mabilis na gumagala. Sinusuri ang madilim na linyang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsadang lupa na papasok sa baryo San Lazaro. Ano pong? Shh! Putol ng kanyang ama. Ang boses ay nanginginig. Sinubukan ni Bernadette na paganahin ang kanyang lohikal na isip. Pagod lang sila, nagluluksa. Ngunit may isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang pakiramdam na hindi galing sa isip, kundi sa batok, sa balat. Ang pagtindig ng kanyang gabalahibo. Pakiramdam niya sa likod ng mga naglalakihang puno, sa gitna nga abnormal na katahimikan, mayroong mamatang nakatingin, maraming mamata. At lahat sila nakabang. Ang bawat hakbang sa lupang daan papasok sa baryo ay tila isang paktalikot sa lahat ng kinagisnan ni Bernadette. Ang mapa niyang sanay sa sementadong sahig ng mall at opisina
ay naninibago sa alikabok at mga batong gumugulong sa ilalim ng kanyang sapatos. Ang mahigpit na hawak ng kanyang ama sa kanyang braso ay hindi bumibitiw. Ito ang nagsisilbing angkla niya sa isang dagat ng kadilimang pamilyar ngunit ngayon ay dayuhan. Madilim ang mabahay na kanilang nadaraanan. Ang mabintanang gawa sa kapis ay nakasara at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga siwang, tila mga matang takot na sumilip. Ang abnormal na katahimikan ay pinalitan ng isa pang uri ng tunok ang sarili nilang pahinga at ang yabak ng kanilang nga paa. Tila ang buong San Lazaro ay naktatago, pinipigil ang hininga, nakabang sa pag-alis kung anuman ang dumalaw sa kanila kagabi. Mula sa dulo ng daan, isang ilaw ang nagniningning, isang maputlang dilaw na liwanag na nakmumula sa kanilang tahanan. Kasabayng liwanag na iyon ay ang mga tunok na kinatatakutan niyang marinig. Ang mahinang hikbi, ang kalansing ng matasang kape, at ang mababang bulungan ng mga tao, ang klamay. Pagpasok nila sa kanilang bakuran, ang amoy nga natutunaw na kandila at nalalantang bulaklak ng sampagwita ay sumalubong sa kanila, umahalo sa mabigat na amoy nga matapang na kape. Sa gitnang sala, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilyang fluorescent na walang tigil sa pagkurap, nakahimlay ang isang puting kabaong. Sa ibabaw nito ay isang maliit at kupas na larawan ng kanyang Tio Lando na kangiti. Ang mga tao, magkamag-anak at kapitbahay ay napatingin sa kanilang pakdating. Ang mabulungan ay sandaling huminto, napalitan ng matingin ng awa at pag-usisa. Ang kanyang ama ay bumitiw sa kanya at sinalubong ang isang matandang babae na humahagulgol. Si Bernadette ay naiwang nakatayo malapit sa pinto, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang modernong damit at ang daladalang backpack ay tila isang anunsyo ng kanyang pagiging tagalabas. Pinsan. Isang malakas at garalgal na boses ang bumasag sa kalungkutan. Lumapit sa kanya si Berto, ang kanyang pinsan, na may dalang isang baso ngang mumurahing alak. Namumula ang kanyang nga mata at amoy alak ang kanyang hininga. Dumating ka pala. Akala ko kinalimutan mo nang may pamilya ka rito. Berto, mahinang sagot ni Bernadette. Nakikiramay ako. Nakikiramay? Tumawa ito ng mapakla. Hindi pakikiramay ang kailangan natin, Bet. Hustisya. Alam mo ba kung sinong may gawa nito sa tatay ko? Hindi na niya hinintay ang sagot. Itinuro niya ang kanyang daliri sa madilim na labas. Yang demonyo sa gubat na yan, yang si Crisostomo, anak ng aswang, matagal na yang may galit sa pamilya natin. Siya ang pumatay kay Itay. Aw! Ilang ulo ang lumingon sa kanilang direksyon. May mga tumango, sumasang-ayon sa akusasyon. May mga bumulong ng pangalan, Crisostomo. Berto, lasing ka na. Sabi ni Bernadette, sinusubukang iwasan ang eksena. Wala ka namang pruweba. Pruweba? Sigaw nito. Hindi na kailangan ng pruweba. Alam ng buong baryo. Simula nang bumalik yan dito, sunod-sunod na ang kamalasan. At ngayon ito. Bago pa man makasagot si Bernadette, isang malumanay na kamay ang humawa sa balikat ni Berto. Huminahon ka, iho. Huwag mong daanin sa alak ang iyong pihati. Lumingon si Bernadette at nakita ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, may malumanay na ngiti sa kanyang ngalabi at mga matang punong pag-unawa. Nakasuot ito ngang simpleng bestida at may alampay sa balikat. Siya ang larawan ng isang mapagkalingang lola. Aling Dina, sabi ni Berto, bahagyang nahiya. Ako'y nakikiramay. Nestor, Bernadette, sabi ngang babae. Ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng simpatya. Lumapit siya sa ama ni Bernadette at hinaplos ito sa likod.
Nagluto akong kaunting aros kaldo. Magpainit kayong tiyan. Tinignan ni Bernadette si Aling Dina, ang babaeng madalas ikuwento ng kanyang ama bilang hindi opisyal na hilot at albularyo ang baryo. Siya ang tabuhan para sa pilay, laknat, at maging sa mausaping espiritual. Sa kabilang ng pagiging moderno ni Bernadette, naramdaman niya ang isang pahiwating ng pasasalamat sa babae. Tila ito ang tanging presensya ng kaayusan sa gitnang kaguluhan. Habang ang atensyon ng lahat ay nakay Aling Dina at sa dala nitong pagkain, ang mamata ni Bernadette ay hindi sinasadyang napadako sa labas ng bintana. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking punong balete na nga ugat, ay tilam nga ahas na gumagapang sa lupa. May isang taong nakatayo, isang lalaki, nakaitim. Nakatayo lang siya roon sa anino, halos hindi makita. Ngunit kahit sa dilim at sa layo, naramdaman ni Bernadette ang kanyang titik. Isang titik na matalim at hindi gumagalaw, nakatuon mismo sa kanilang bahay. Si Crisostomo, isang kabaang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang masalita ni Berto ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ana ang aswang. Tinignan niya ang anyo nito matangkat payat, ang buho ay bahagyang mahaba. Mayroon sa kanyang tindig na nagpapahiwatig ng pag-isa at panganib. Pagkatapos ng ilang sandali, tila naramdaman nitong may nakatingin sa kanya. Lumingon ito ng bahagya at kahit hindi niya makita ng malinaw, alam niyang naktama ang kanilang mga mata. Mabilis na umiwas ng tingin si Bernadette. Ang puso ni Yayi biglang kumabog ng mabilis. Ang gabing iyon ay dumaan na parang isang laknat na panaginip. Pagod mula sa biyahe at sa bigat ng emosyon, nagpaalam si Bernadette upang subukang matulog ang kanyang silid na hindi niya nahuyan sa loob ng ilang taon. Ay amoy alikabo at lumang kahoy. Humigas siya sa papak, pinipilit ipikit ang kanyang nga mata. Ngunit ang imaheng puting kabaong at ang anino sa ilalim ng punong balete ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Ang matunong nga gabi sa probinsya ay nagsimulang magparamdam. Ang huning ng isang tuko, sa kisame, ang sagitsit ng hangin, sa madahon ng saging sa labas. Normal na matuno. Ngunit sa gabing iyon, lahat ay tunok premonition. Nang malapit na siyang managinip, isang tunok ang pumukaw sa kanya. Isang mahinang kaluskos. Nagmumula sa itaas. Sa yero nilang bubong. Kaluskos, kaluskos. Marahil ay pusa lang, sabi niya sa sarili. O isang sanga ng mangga na hinahampas ng hangin. Ipinikit niyang muli ang kanyang mamata. Ngunit ang kasunot na tunok ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito kaluskos. Ito ay tunog na mas mabigat, mas malawak ang tunog ng pagkampay. Isang mabagal, malakas, at ritmikong pagkampay na tilam nga pakpa na gawa sa katat. Pagaspas, pagaspas. Ang tunong isang paniking 10 beses na mas malaki kaysa sa normal. Napabangon si Bernadette. Ang kanyang mata ay dilat na dilat sa dilim. Tinitigan niya ang kisame. Pinipigil ang kanyang hininga. Nakikinig. Pagaspas. Nasa ibabaw mismo ang kanyang silit. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa tunok na nauna rito. Habang ang mga tao sa sala ay naglalamay sa ilalim ng pakukunwaring lakas, si Nestor ay tahimik na tumayo at lumabas patungo sa likod bahay. Hindi niya na kaya ang matingin ng awa, ang mabulong, ang amoy ng makandilang tila sumisipsip sa hangin mula sa kanyang mabaga. Ang kailangan niya ay ang gabing hangin. Kahit pa ang hangin na iyon ay lasang panganib. Ang totoong dahilan ng kanyang paglabas ay hindi ang hangin. Ito ay isang misyon. Isang desperadong, halos hangal na ritual na itinuro sa kanyang-kanyang ama nung siya ay bata pa.
Isang ritual na ikinahihiya niya ngunit ngayon ay kinakapitan na parang huling pirasong kahoy sa gitnang rumaragasang baha. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, kinuha niya ang isang maliit na supot. Sa loop nito ay dalawang bagay, mga butil ng magaspang na asin at ilang piraso ngang bawang na bahagyang dinikdik. Ang amoy nito ay matapang. Isang amoy ng lupa at ng isang sinaw ng proteksyon. Dahan-dahan, halos walang ingay, nilibot niya ang kanilang maliit na bahay na kubo. Sa bawat bintana, nagbudbod siya ng kaunting asin sa pasimano. Ang mga puting butil ay halos hindi makita sa dilim. Habang ginagawa niya ito, isang panalangin ang kanyang binubulong, hindi ang aming ama o ang Aba Ginoong Maria na itinuturo sa simbahan, kundi isang mas matandang dasal, nga salitang Tagalog na halos wala nang gumagamit. Sa may-aring lupa, sa bantayng hangin, huwag ninyong hayaan, iligaw ninyo ang kanyang paningin. Pagkatapos ng bintana, ang mapinto naman, ang kanyang pinuntahan. Kinuha niya ang isang butil ng bawang at ipinahid ito sa hambangang pinto. Iniiwan ang isang bahagyang mamasa-masang bakas. Ginawa niya ito sa harapang pinto, sa pintong kusina, at maging sa maliit na pintong kanilang banyo. Isang parteng kanyang isipan ang parteng nahubok ng maraming taon ng pagiging karpintro sa Maynila. Ang parteng nakparal kay Bernadette sa isang magandang unibersidad ay sumisigaw na isa itong kahangalan. Ngunit ang mas malaking parte, ang pusong lumaki sa San Lazaro, ang kaluluwang nakarinig ng mga kwento ng tigbalang at manananggal sa tuhod ng kanyang lolo, ay alam ang katotohanan. Ang kapatid niya ay hindi biktima ng isang simpleng krimen. Ang pagpatay kay Lando ay isang mensahe, isang paniningil. Naalala niya ang kanyang ama. Mataon bago ito pumanaw. Nakaupo sila sa parehong likod bahay na ito. Minom ng kape habang papalubok ang araw. Tandaan mo, Nestor, sabing matanda, ang mamata ay nakatitik sa malayong gubat. May mautang na hindi nababayaran ng pera. May makasunduan ang selyo ay dugo. Darating ang araw, maniningil sila. Noon, hindi niya ito pinansin. Makwento ang matanda, bulong niya sa sarili. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay umuulit sa kanyang isipan na parang isang basak na plaka, matalim at malinaw. Darating ang araw, maniningil sila. Ang araw na iyon ay dumating na. Isang malalim na pagod ang bumalot sa kanya, mas mabigat pa kaysa sa pihati, pagod na dalang takot. Tumingin siya sa bintanang silid kung saan alam niyang natutulog si Bernadette. Ipinadala niya ang kanyang anak sa Maynila upang takasan ang ganitong klaseng mundo, ang mundo nga sumpa, ng nga utang na dugo, ng nga halimaw na nag-abang sa dilim. Ngunit ngayon, siya mismo ang nag-uwi sa kanyang kaisa-isang anak pabalik sa bibig ng panganib. Ang kasalanan ng iyon ay mas masakit kaysa sa pagamatay ng kanyang kapatid. Pumasok siyang muli sa bahay. Sinubukang magsuot ng maskara ng kalmado. Tumabi siya sa kabaong. Tinignan ang mukha ni Lando na pinilit ayusin ng ambalsamador. At nagdasal ng tahimik. Ngunit ang kanyang nga mata ay hindi mapakali. Palipat-lipat sa mga anino sa sulok ng silid. Nang hindi na niya makayanan ang pagod, humiga siya sa isang banik na nakalatak sa sahig, hindi kalayuan sa silid ni Beth. Ipinikit niya ang kanyang nga mata, ngunit ang kadiliman sa likod ng maito ay mas nakakatakot. Dito, nakikita niya ang masugat ng kanyang kapatid malalaki, tila hinigop at walang dugo. At sa gitna ng mabigat na katahimikan ng madaling araw, nang ang huling bisita ay umuwi na at tanging ang pagod na, pahinga na lamang ang kanyang nga kaanaang maririnig, naramdaman niya ito. Isang matalim na tusok sa kanyang dibdib. Napamulat siya, ang kanyang makamay ay agad na napahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit,
ay tila isang karayom na yelo na dahan-dahang itinusok sa kanyang puso. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang hangin ay tila ayaw pumasok. Napopos siya, ang kanyang likod ay nabasa ng malamig na pawis. At pagkatapos ay nagsimula ang pag-ubo. Isang tuyo at marahas na pag-ubo na yumugyog sa kanyang buong katawan. Bawat ubo ay nagpapasidi sa sakit sa kanyang dibdib. Inabot niya ang isang basong tubig sa tabi. Ngunit bago pa man niya ito mainom, isang mas malakas na pag-ubo ang kumawala mula sa kanya. Isang ubo na may kasamang likido. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay sa liwanag ng dila. Inaasahan niyang makita ang plema o marahil ang kinatatakutan niyang dugo. Ngunit ang nasa kanyang palat ay isang bagay na mas masahol pa. Isang bagay na imposible. Sa gitna ng malid na pata ng malapot na laway ay may isang hiblangang buho. Isang hiblang buho na itim, makintap na parang sa buho ng isang dalaga at napakahaba, mas mahaba kaysa sa buho ni Bernadette o kahit sinong babaeng kilala niya. Ito ay matigas at tila may sariling buhay. Nakapulupot na parang isang maliit at itim na ahas sa kanyang palad. Tinitigan ito ni Nestor. Ang kanyang puso ay tumitibok hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong, walang kahalong lagim. Ang sumpa ay hindi na isang mensahe lamang. Hindi na ito isang babala. Nagsimula na ito. At siya, ang una, kinabukasan. Ang takot na dalangang hiblangang buhok ay nakaroon ng mukha. Si Nestor ay hindi na lamang isang amang nagluluksa. Sa pagising ni Bernadette, nakita niya itong nakaupo sa isang silyang yantok sa sala, nakatingin sa kawalan. Hukot ang mga balikat nito, tila pinapasan ang isang hindi makitang bigat. Ang balat nito, na kahapon lamang ay kulay kayumanggi, ay mayroon ng kulay lupa. Ang kanyang mamata ay lumalim. Napapalibutan ng maitim at malalaking bilog. Ang ubo ay hindi tumihil. Bawat 10 minuto, isang tuyo at malagong ubo ang kumakawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog na tila nanggagaling sa isang hungkak na balon. Pa, kailangan na nating pumunta sa doktor, sabi ni Bernadette. Ang boses ay puno ng pag-aalala na pilit niyang tinatabunan ng awtoridad. Sabayan, baka pulmonya yan. Malala na yang ubo niyo. Umiling si Nestor, hindi man lang tumingin sa kanya. Walang magagawa ang doktor dito, anak. Ano pong walang magagawa? Stress lang yan at pagod pa. Bibigyan nila kayo ng gamot, ng antibiotic. Sinabi ko na, utol nito. Ang boses ay mahina ngunit may diin. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng siyensya. Itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro si Aling Dina na kararating lamang at may dalang isang maliit na bayong ng mahalamang gamot. Siya ang makakatulong sa akin. Naramdaman ni Bernadette ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Si Aling Dina, isang matandang babae na may dalang nga dahon at pananampalataya laban sa isang sakit na malinaw na nangangailangan ng medikal na atensyon. Gusto niyang sumigaw, makipagtalo. Ngunit nang makita niya ang purong desperasyon sa mamatang kanyang ama, ang kanyang nasalita ay namatay bago pa man lumabas sa kanyang bibig. Sige po, sabi niya, ang paksuko ay mapait sa kanyang dila. Susubukan natin. Ang bahay ni Aling Dina ay nasa kabilang dulong baryo. Isang maliit na kubo na napapalibutan ng isang hardin na puno ang makakaibang halaman. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at sambong ay malakas sa hangin. Isang amoy na pamilyar at nakakaginhawa. Ngunit mayroon pang ibang amoy na sumisingit, isang bagay na matamis ngunit bahagyang malansa. Tulad ng bulaklak na nagsisimula ng mabulok. Pumasok sila sa isang maliit na sala na halos walang laman maliban sa isang altar na puno ng rebultong santo at matuyong sanga. Pinaupo ni Aling Dina si Nestor sa isang mababang upuan sa gitna.
Kumuha itong isang maliit na palanggana ngang malinis na tubig, isang puting kandila, at isang platito. Huwag kang matakot, iha, sabi ni Aling Dina kay Bernadette. Ang ngiti nito ay malumanay. Ngunit ang kanyang nga mata, sa ilalim ngang madilim na ilawng kubo, ay tila may kakaibang kislap. Ito ay isang paraan lamang ngang mamatatanda upang makita kung ano ang hindi nakikitang mamata. Sinindihan niya ang kandila. Habang nagdarasal siya ng maorasyon sa salitang hindi pamilyar kay Bernadette, sinimulan niyang patuluin ang natutunaw na kandila sa palanggana ng tubig. Tusk! 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 Ang tuno ng mainit na pakit na tumatama sa malamig na tubig ay ang tanging ingay sa silid. Si Bernadette ay nanonood. Ang kanyang isip ay naghahanap ng lohikal na paliwanag. Surface tension, temperature difference, random patterns. Nang maubos ang kalahatingang kandila, itinigil ni Aling Dina ang pagpapata. Maingat niyang kinuha ang namuong pakit mula sa tubig. Ito ay isang puti, magulo at walang hugis na masa. Inilagay niya ito sa platito at dinala sa ilalim na liwanag na nagmumula sa bintana. Pinakmasdan niya ito ng matagal. Ang kanyang noo ay nakakunot. Si Nestor ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang pahinga ay mababaw at puno ng pag-asa. Ano po yan, Aling Dina? Tanong ni Nestor. Hindi agad sumagot si Aling Dina. Ikiniling niya ang platito. Tinitiknan ang anino na nililiha ng muwang pakit sa sahig. At doon, sa anino, nakita ito ni Bernadette. Ang gulugulong pakit ay lumihang isang aninong may malinaw na hugis. Isang nilalang na may malalaking pakpak. Nakayuko sa isang mas maliit na figura na nakadapa. Tila ito isang dambuhalang ibon o isang paniki na may mahahabang kuko na nakababaon sa likod ng biktima nito. Naramdaman ni Bernadette ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugot. Nakataon lang, sabi ngang isang boses sa kanyang isipan, coincidence. Ngunit ang kanyang mata ay hindi makapagsinungaling. Bumuntong hininga si Aling Dina, isang malungkot at mabigat na tunok. Humarap siya kay Nestor. Ang kanyang mukha ay puno ngawa. Malinaw pa sa sikat ng araw, sabi niya sa isang seryosong tono. Ito ay isang sumpa, Nestor. Isang malupit na kulam. Gawa ang isang nilalang na punong inggit sa inyong pamilya. Isang aswang na gustong ubusin ang iyong lakas hanggang sa ikaw ay matuyo. Ang salitang aswang ay tumama kay Bernadette na parang isang sampal. Ngunit ngayon, hindi na ito nagdulot ng inis. Nagdulot ito ng takot. Tumayo si Aling Dina at may kinuha mula sa kanyang altar. Isang maliit na kuwintas na gawa sa itim na sinulit na may isang nakabiting piraso ng itim na kahoy na hindi pamilyar kay Bernadette. Ito, sabi niya, iniabot ang kuwintas kay Bernadette, isang anting-anting. Para sa iyo, iha. Ang nagpadala ng sumpa ay maaring isunod ka. Isuot mo ito. Huvak na huvak mong huhubarin maliwanag. Walang nagawa si Bernadette kundi kunin ito. Ang kahoy ay malamig at makinis sa kanyang palat. Paano po ang tatay ko? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Gagawin ko ang lahat. Sagot ni Aling Dina. Hinahaplos ang balikat ni Nestor. Magsisimula akong siyam na araw na dasal. Bibigyan ko siya ng halamang gamot na inumin. Lalabanan natin ito. Pauwi. Si Nestor ay tila nabunutan ng tinik. Mayroon ng pag-asa sa kanyang mamata. Isang bulak na pananampalataya sa mga salita ni Aling Dina. Ngunit si Bernadette, habang naglalakad sa tabi niya, ay mas lalong binalot na kaba. Pagdating sa bahay, habang nag-isa sa kanyang silid, tinitigan niya ang anting-anting sa kanyang palat. Proteksyon. Isang salitang gusto niyang paniwalaan. Sa isang iglap ng pagsuko sa takot na kanyang nararamdaman,
Isinuot niya ito sa kanyang lig. Sa una, wala siyang naramdaman. Ang maliit na kahoy ay nakapatong lamang sa kanyang balat. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, isang kakaibang sensasyon ang nagsimula. Hindi init, hindi bigat. Isang panlalami. Isang maliit at bilog na patsang yelo sa kanyang dibdib kung saan nakadikit ang anting-anting. At kasabayang lamig na iyon ay isang bagay na mas nakakabahala. Isang kakaibang kati. Hindi ito ang ordinaryong kati na nawawala kapakinamot. Ito ay isang pangangating tila nang gagaling sa ilalim ng kanyang balat. Isang mahinang pagpulso na parabang ang pirasong anghoy ay dahan-dahang gumigising. Lumipas ang 2 araw na parang laknat. Ang paasa na pansamantalang isinabit ni Aling Dina sa kanilang mapuso ay nagsimulang matuyo at mabuot tulad ng mahalamang gamot na nakasampay sa kanyang bintana. Ang pag-asa ay isang lason na dahan-dahang pumapatay. Bawat umaga, dumarating si Aling Dina na may dalang bagong pinakuluang madahon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matiyagang pag-alala. Bawat gabi, ipinagdarasal niya si Nestor. Ang kanyang bulong ay humahalo sa walang tigil na ubo ngang may sakit, ngunit walang nangyayari. O mas tamang sabihin mayroong nangyayari, ngunit ito ay kabaliktarang kanilang inaasahan. Tila kinakain ng maanino ang laman ng kanyang ama. Ang dating matipunong braso nito ay isa na lamang balangkas na nababalutan ng balat. Ang kanyang mata na dati punong buhay ay malalim na balon ng kapaguran. Ang kanyang ubo ay mas malala pa, mas marahas, at sa bawat pag-ubo, tila isang piraso ng kanyang buhay ang ninanakaw. At si Bernadette, na nakaupo sa isang sulok, ay nanonod. Ang kanyang pagiging praktikal, ang kanyang isipang sinanay sa lohika ay nagsimulang maghanap ng butas. Hindi sa kuwento ng aswang, kundi sa kuwento ni Aling Dina. Ang unang butas ay lumitaw sa isang tanghalian. Ang kanilang tiyahin ay nagluto ang adobo, ang paborito ni Nestor. Ang amoy ng bawang na pinirito sa toyo at suka ay pumuno sa maliit na bahay. Inalok ni Bernadette si Aling Dina na naroon upang bantayan ang kanyang pasyente. Naku, salamat, iha, sabi ni Aling Dina. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ngang dati. Ngunit hindi ako kumakain ng baboy, lalo na kapag ganitong nagdarasal ako. At saka, medyo masama sa akin ang masyadong maraming bawang. Isang simpleng pagtanggi, isang makatwirang dahilan. Ngunit isang malamig na kuryente ang gumapang sa isipan ni Bernadette. Bawang. Ang pangalawang butas ay ang kanyang tiempo. Tila mayroon siyang hindi. May paliwanag na abilidad na malaman kung kailan pinakamatindi ang paghihirap ni Nestor. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding atake ngang pag-ubo na halos ikamatay ngang kanyang ama, biglang pumasok sa pinto si Aling Dina, may dalang isang bagong timplang ugat ng kahoy. Naramdaman ko lang na kailangan na niya nito, sabi niya. Ang kanyang pagdating ay hindi nakmistulang tulong, kundi isang oportunistang pagpapakita. Paano niya nalaman? Nakikinig ba siya sa labas? O mayroon ba siyang ibang paraan para malaman? Ang katisalik ni Bernadette, kung saan nakasabit ang anting-anting, ay hindi nawawala. Ito ay isang palaging paalala, isang abiso na mayroong mali. Ang pagdududa, nadatiyi, nakatuon sa mga kuwentong bayan, ay dahan-dahang lumilipat na parang isang searchlight sa dilim, at ngayon ay nakatutok ng diretso sa mukha ng mapakalingang matanda. Isang gabi, pagkatapos ihatid si Aling Dina sa pinto, nakpasya si Bernadette. Hindi na niya kayang manut na lang habang ang kanyang ama ay unti-unting nagiging isang aninong kanyang dating sarili. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay.
Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na ang kanyang nga hinala ay gawa-gawa lamang o kumpirmahin na ang demonyo ay hindi nasa labas kundi nasa loob mismo ng kanilang bahay, nag-alok ng tulong. Pa, pupunta lang ako kina Aling Dina. Paalam niya sa kanyang ama na nakahiga. Hihingi akong dagdag na dahon para sa pampakulo bukas para hindi na siya mapagod maglakad. Isang perpektong dahilan. Walang kaduda-duda. Salamat, anak. Sagot ng kanyang ama. Ang boses ay garalgal. Ang paglalakad patungo sa bahay ni Aling Dina ay ibang-ibang na ayon. Hindi na ito isang paglalakbay ng pag-asa, kundi isang misyon ng pag-imbestiga. Bawat aninong ang puno ay tila isang kasapwat. Bawat huningang hangin ay tila isang babala. Pagdating niya, nakabukas ng bahagya ang pinto. Kumatok siya ng marahan. Aling Dina? Tao po? Walang sagot. Sumilip siya sa siwang. Nakita niya ang matanda sa kusina, nakatalikod. Mayroon itong dinidikdik sa isang malaking lusong na bato. Ang ritmikong tunog ng tok-tok-tok ay umaalingaw-ngaw sa maliit na bahay. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan, walang ingay. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang amoy sa loob ay mas matindi ngayon, ang amoy ng halaman ng kamangyan at ng matamis na malansang bulaklak. Ang atensyon ni Aling Dina ay nakatuon sa kanyang ginagawa. Si Bernadette ay huminga ng malalim. Pinakalma ang kanyang kumakabo na puso at sinimulang suriin ang paligid. Ang altar, ang ngabutang langis, ang nakasabit na ugat lahat ay pareho. Walang mali, baka nga guni-guni niya lang lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay napadako sa isang saradong pinto sa tabing kusina. Ang silid-tulugan. Ang tanging lugar sa bahay na hindi pa niya nakikita. Sa isang iglap ng tapang na hindi niya alam kung saan nanggaling, habang si Aling Dina ay abala pa rin sa pagdurok ng kung anumang nasa lusong, humakbang siya palapit sa pinto. Hindi ito nakalok. Dahan-dahan. Bawat milimetro ay isang panganib. Pinihit niya ang doorknob. Suminggit siya sa maliit na siwang. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintanang kawayan. Simple lang ang laman nito. Isang lumang aparador, isang papak na may manipis na banik at isang bagay pa sa ilalim ng papak. Sa pinakasulok ng silid kung saan pinakamadilim, mayroong isang malaking banga na gawa sa maitim na putik. Isang tapayan. Ito ay luma na. Ang ibabaw ay may gabakas ng lumot at natatakpan ng isang bilog na pirasong kahoy. Hindi ang itsura nito ang nagpatigil sa paghinga ni Bernadette. Ito ay ang katotohanan, ang banga ay tila gumagalaw. Hindi ito nanginginig na parang nililindol. Ito ay isang banayat, halos hindi mapansing pag-alon. Isang mabagal, ritmikong pag-umbok at pag-impis, na parabang mayroong isang bagay sa loob nito na humihinga, na parabang ang lumang banga na iyon ay may sariling tibo ng puso. Ang gubat ay may sariling wika, at si Crisostomo ay isa sa ilang natitirang marunong makinig. Sa sahig ng kanyang maliit na kubo na nakatago sa lilim ng nga dambuhalang puno, ang kanyang nga daliri ay mabilis na gumagalaw. Dinuduro niya ang isang ugat na kulay kape sa isang batong lusong na minanapa niya sa kanyang ina. Ang bawat palo ng pambayo ay may bigat, isang ritual na punong alaala at layunin. Ang amoyng lupa, dakta, at pait ay pumupuno sa hangin. Ito ang pabangongang kanyang pag-isa. Mula sa kanyang kinarurunan, tanaw niya ang manipis na usok na nagmumula sa kusinang bahay ni na Bernadette. Alam niyang nandun sila. Ang babaeng tagamay nila na may mga matang punong pagdududa. At ang ama nitong unti-unti nang nilalamon ng isang sakit na hindi kayang pangalanan ng doktor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi.
Habang ang buong baryo ay nakaturo sa kanya, habang ang ngabulungan ng anak ng aswang ay sumusunod sa kanya na parang anino, ang tunay na halimaw ay malayang nakakapaso sa bahay ng kanyang nga biktima. Nakalok ang tulong, nakbibigay ng pekeng pakasa si Aling Dina, ang pekeng manggagamot, ang magnanakaong buhay. Naalala niya ang kanyang ina, isang tunay na albularyo. Ang makamay nito ay hindi nangingini. Ang makamata nito ay nakakakita hindi lang ng sakit sa katawan, kundi ng sakit sa kaluluwa. Bago ito pumanaw, isang pagkamatay na idinulot ng isang dahan-dahan at hindi may paliwanag na panghihina, katulad ng nangyayari ngayon kay Nestor. Nagbigay ito ng babala. Mag-ingat ka kay Dina, Crisostomo. Bulong nito, ang hininga ay amoy nga tuyong dahon. Siya ay isang talunan, isang nakpapanggap. Ang kaalaman niya ay hindi galing sa pag-aral at pagtulong, kundi sa pagnanakaw. Kinukuha niya ang hindi sa kanya. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, nilamon ng kalungkutan at galit ang baryo. At dahil si Dina ang narun, naalok nga mabilis na lunas at matatamis na salita, sa kanya sila kumapit. Ang tunay na kaalaman ay pumanaw at ang huwat ang siyang namayani. Si Crisostomo, ang anak ng tunay na manggagamot, ay naging ang pinaghihinalaan. Naiwan sa kanya ang lahat, ang maliit na kubo, ang lumang aklat ng orasyon, ang kaalaman sa mga halaman, at ang bigat ng isang tungkulin ang protektahan ang mismong mga taong tumalikod sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagdurog sa ugat. Sinusubukan niyang buuin muli ang isang lunas na nakasulat sa lumang kwaderno ng kanyang ina. Isang kontrasumpa. Halos kumpleto na ang masangkap. Ang ugat ng punong balete na nakaharap sa silangan. Ang abong sinuno na buntot pagi. Ang daktangang halamang makahiya. Ngunit may kulang na isang mahalagang sangkap. Isang bagay na napakabihira. Isang bagay na hindi niya pa nahahanap. At habang naubos ang oras, naubos din ang buhay ni Nestor. Kanina, nakita niya ang pagdating ni Bernadette sa bahay ni Dina. Isang kaba ang kanyang naramdaman. Ang babae ay matapang, ngunit ang tapang na walang kaalaman ay kamangmangan. Masyado siyang lumalapit sa apoy. Isang maling galaw, isang maling tanong, at maari na siyang isunod. Kailangan niyang magmadali. Nang sumapit ang hating gabi, ang oras kung kailan ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay pinakamanipis, iniwan ni Crisostomo ang kanyang kubo. Tahimik siyang gumalaw sa kadiliman ng gubat. Ang kanyang nga paa ay hindi lumilikha ng ingay. Bawat puno, bawat gumagapang na baging, ay kanyang kakilala. Nakarating siya sa kanyang taguan, isang malaking punong akasya sa isang maliit na burol na may perpektong tanawin sa likod bahay ni Aling Dina. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang pagbabantay. Ang bahay ng matanda ay madilim at tahimik. Ang ilaw sa kusina na kanina'y nakasindi ay patay na. Mukhang tulok na ang lahat. Ngunit alam ni Crisostomo na hindi dapat magtiwala sa katahimikan. Pinikit niya ang kanyang nga mata at huminga ng malalim. Pinakiramdaman ang hangin. Mayroon isang malamig na agos, isang presensyang gutom. Muli niyang iminulat ang kanyang nga mata at itinuan ang kanyang paningin sa bahagyang nakabukas na pinto ng kusina ni Aling Dina. Sa una, wala siyang makita kundi kadiliman. Ngunit habang nasasanay ang kanyang nga mata, isang hugis ang dahan-dahang lumitaw sa gitnang kusina. Hindi si Aling Dina, hindi isang tao. Ito ay ang katawang pangibabang isang babae. Nakatayo lang ito ron. Ang say nitong pang-araw-araw ay nakalaylay. Ang dalawang paa ay nakatapa ng diretso sa sahig na kawayan. Nakatayo lang. Walang galaw. At wala itong katawang pang-itas.
Mula sa baywang patas, wala. Paktuloy lang ang kadiliman sa likod nito. Tila isang manikin na pinutol sa gitna. Isang groteskong estatwa na iniwan sa gitna ngabi. Ang pinakamalaking takot ng baryo, ang bangungot na ibinubulong sa magabata, ay nakatayo ron sa anyo ng isang imposible at nakakapangilabot na katotohanan. Ang imaheng gumagalaw na banga ay isang lason na mabilis na kumalat sa buong sistema ni Bernadette. Bumalikwas siya mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Ang kanyang pahinga ay isang maliit na tunok na naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang isip, nasanay sa mga blueprint at mga anggulong may sukat, ay hindi kayang iproseso ang nakita. Isang bangang humihinga, isang bangang may tibok. Narinig niya ang pahinto ng pagdurog sa lusong. Tok, tok. Katahimikan. May tao ba riyan? Ang boses ni Aling Dina, na dati malumanay, ay mayroon ng talim ng yelo. Hindi na nag-isip si Bernadette. Ang kanyang katawan ay gumalaw bago pa man makasigaw ang kanyang isipan. Tumakbo siya palabas ng kubo. Ang mapaa niya ay halos hindi sumasayat sa lupa. Hindi siya lumingon. Hindi niya tinignan kung si Aling Dina ay sumusunod. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Lumayo mula sa amoing magabulaklak na nabubulok. Lumayo mula sa bahay na naglalaman ng isang bangang may puso. Hindi siya tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Ang insting niya ay nagsasabing hindi na iyon ligtas. Tumakbo siya patungo sa kabilang direksyon, patungo sa kadiliman, patungo sa gubat. Ang masanga ay humahampas sa kanyang muha at braso, nakiwan ng mapulang guhit. Ang maugat ng puno ay tila mabitak na gustong pumatit sa kanya. Nadapa siya, tumayo, at muling tumakbo. Ang kanyang dibdib ay nag-apoy. Ang kanyang ngabaga ay sumisigaw. Ang tanging nagtutulak sa kanya ay ang purong, primal na takot. Sa wakas, nang hindi na niya kaya, bumaksak siya sa paanan ng isang dambuhalang puno. Niyakap niya ang kanyang tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at lagim. Dito sa gitnang gubat, sa ilalim ng makapal na mga dahon, ang kadiliman ay halos ganap at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Mas pinili niya ang kadilimang ito kaysa sa ilaw na nagmumula sa baryo. Nagsimula siyang umiyak tahimik ng mga luhang pagkalito at kawalang pag-asa. Sino ang maniniwala sa kanya? Sasabihin nilang nababaliw na siya, nadala lang itong pagluluksa. Sasabihin ng kanyang ama na magtiwala kay Aling Dina. Saan siya pupunta? Naliligaw ka, hindi ba? Isang boses mula sa dilim. Napatalon si Bernadette. Isang maliit na sigaw ang kumawala sa kanya. Mabilis siyang umusok paatras. Ang kanyang likod ay tumama sa magaspang na balat ng puno. Mula sa likod ng isa pang puno, isang anino ang lumitaw. Isang anino na pamilyar sa kanya. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng punong balete. Si Crisostomo. Nakita niya ang anyo nito sa liwanag ng buwan na sumisingit sa mga dahon. May dala itong isang bayong na puno na ugat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nakatitik sa kanya. Lahat ng kwento ni Berto, lahat ng bulungan ng baryo, ay bumalik sa kanyang isipan. Anak ng aswang, demonyo sa gubat. Nasa pagitan siya ngayon ng dalawang halimaw. Ang isa ay may ngiting isang lola. Ang isa ay may mga matangang isang mga ngaso. Huwag kang lalapit, sigaw ni Bernadette. Ang boses ay nanginginig. Hindi gumalaw si Crisostomo. Hindi ako ang kalaban mo. Lahat kayo dito ay masinungaling. Mabali. Totoo ang nakita mo, sabi ni Crisostomo.
At ang nga salitang iyon ay tumagos sa takot ni Bernadette. Pinatahimik siya. Ang banga sa ilalim ng kanyang papak. Nakita mo ito, hindi ba? Paano? Paano niya nalaman? Napatitis si Bernadette. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Dahan-dahang lumapit si Crisostomo, hindi sa paraang nakbabanta, kundi sa paraang nakpapaliwanag. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Ang pinagtitiwalaan mong manggagamot, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang lumang galit. Ang manggagamot ninyo ang tunay na halimaw. Ang mga salita ay tila isang malakas na sampal. Anong sinasabi mo? Si Aling Dina ay hindi isang albularyo. Pagpapatuloy ni Crisostomo. Ang kanyang mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Siya ay isang manananggal. Ang nakita mong humihinga sa lup ng banga ay ang puso at mga lamang lup na kanyang iniwan kapag siya ay umaalis upang manginahin. Manananggal. Isang salitang narinig lang niya sa makuwentong ang katatakutan. Isang nilalang na naghihiwalay ang katawan. Isang bangungot. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Crisostomo kalmado, tiyak, puno ng katotohanan, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang siga. At ang tatay mo, dagdag niya, ang kanyang kinakain ay hindi. Umiling si Bernadette, ayaw maniwala. Bakit? Bakit kami? Bakit ang pamilya ko? Isang malungkot na tingin ang dumaan sa mukha ni Crisostomo. Dahil sa isang utang. Isang kasunduan na ginawang lolo mo maraming taon na ang nakalipas. Kasaganan para sa baryo, kapalit ng isang bagay na mahalaga. Dugo mula sa kanyang angkan, sa bawat henerasyon, kapag ang buwan ay kulay pula. Ang tiyo mo ang una, ang ama mo na ang kasunod. Ang buong mundo ni Bernadette ay gumuho. Ang mapiraso ng palaisipan, ang bigla ang pagkakasakit ng kanyang ama. Ang hibla ng buhok, ang pag-ayaw ni Aling Dina sa bawang, ang kakaibang katinganting-anting sa kanyang lig. Ay nagsimulang makabit-kabit, bumubuong ang isang larawang napakapangit, napaka-imposible. Nakita ni Crisostomo ang pagkalito at takot sa kanyang mukha. Mahirap paniwalaan, alam ko, kaya kailangan mong makita sa sarili mong mga mata. May kinuha siya mula sa kanyang bayong. Hindi ito ugat o dahon. Isa itong maikling tubo ng kawayan. Makintab at luma na may malilit na butas sa makabilang dulo. Tila ito isang laruang teleskopyo. Ano yan? Tanong ni Bernadette. Isang tulos tingin. Sagot niya. Binabat sa pinahalong agwa bendita at daktangang punong pili. Ipinapakita nito ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Inabot niya ito kay Bernadette. Halika. Tingnan mo ang iyong ama. Ay, nanginginig man. Dinala sila ang kanilang nga paa sa gilid ng gubat kung saan tanaw nila ang bintanang silid kung saan nakahiga si Nestor. Tingnan mo siya sa pamamahitang nito. Utos ni Crisostomo. Itinaas ni Bernadette ang tubo ng wayan sa kanyang mata. Sa una, ang nakita niya ay ang pamilyar na tanawin ang kanyang ama, payat at mahina, natutulok ng hindi mahimbing, ang dibdib ay hirap na tumataas at bumababa, walang kakaiba. Tumingin ka ng mabuti, bulong ni Crisostomo. Sa itaas niya. Sinunod niya ito. Itinuo niya ang kanyang paningin sa espasyo sa pagitan ng kanyang ama at ng kisame. Sa una, wala pa rin. Hangin lang. Ngunit habang tinititigan niya, isang bagay ang dahan-dahang nakaroon ng hugis na parang isang imahe na lumilitaw sa isang lumang litrato. Isang bagay na nandoon pala sa lahat ng oras, ngunit nakatago, invisible. Isang dila. Isang dila na itim makintab.
at may mga ugat na gumagalaw. Napakahaba nito. Bumababa mula sa isang hindi makitang butas sa kisame. Hindi ito dilang tao. Ito ay dilang isang insekto o isang ahas o isang bagay na mula sa impyerno. Dahan-dahan itong bumababa. Walang tunok. Hanggang sa ang dulo nito ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa dibdib ng kanyang ama. At pagkatapos, mula sa dulo na itim na dila, isang patak ang namuo. Isang patak na likidong kulay itim, malapot na parang alkitran. At sa isang nakakapangilabot na grak, pumatak ito at tumama sa dibdib ng kanyang ama. Hindi ito gumawa ngingay. Naglaho lang ito, sinipsip na balat. At sa sandaling iyon, sa loob ng bahay, umubo si Nestor. Isang mahina, masakit na ubo. Ibinalibah ni Bernadette ang tulos tingin. Napasuka siya sa damuhan. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad sa lagim. Ang kanyang luha ay hindi na luha ng kalungkutan. Sila ay luhang purong, hindi may larawang katatakutan. Lahat ay totoo. Ang mundo ni Nestor ay isang makitit at madilim na espasyo sa pagitan ng pagising at ng isang walang katapusang bangungot. Hindi na niya kayang igalaw ang kanyang braso o binti. Ang kanyang katawan ay isang bilangguan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi pisikal. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging hungkag na parabang mayroong isang hindi makitang dayuhan na dahan-dahang sinisipsip ang lahat ng nasa loob niya, ang kanyang lakas, ang kanyang naalaala, ang kanyang pagkatao. Ang kanyang paghinga ay isang dayandang mula sa malayo. Ang kanyang pagubo ay tunong isang taong nalulunot sa tuyong lupa. Nakalutang siya sa isang dagat ng laknat. At sa dagat na iyon may maislang lumilitaw, mga isla ng alaala. Isang gabi, isang malakas na bagyo. Ang ngapata ng ulan ay tila mga batong humahampas sa iro nilang bubong. Siya ay isang paslit nun, marahil mga 7 taong gulang, nakahiga sa isang banig sa sulok na kukunwaring tulok. Ang liwanag sa kanilang bahay ay nagmumula lamang sa isang nangangatok na gasera. Ang anino nito ay sumasayaw sa mga dingding na sawali. Naroon ang kanyang ama, nakaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang mapang desperasyon. Ang kanilang ani ay muling sinalantang ng peste. Ang kanilang malambat ay laging walang laman. Ang gutom ay isang palaging bisita sa kanilang hapak. At sa kanyang harapan, nakaupo ang isang bisita na hindi niya pa nakikita dati. Isang babae. Hindi ito ang Aling Dina na kilala ng baryo ngayon. Ito ay isang batang Dina, marahil nasa 30 anyos. Ang kanyang kagandahan ay kakaiba, tila hindi nababagay sa kahirapan ng kanilang baryo. Ang kanyang nga mata ay kumikinang sa liwanag ng gasera. At ang kanyang ngiti, kahit na mukhang mabait, ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. Narinig niya ang basak ng boses ng kanyang ama. Gagawin ko ang lahat, Dina, para sa aking pamilya, para sa baryo. Sumandal ang batang si Dina. Ang kanyang anino ay lumaki sa dingding, tila isang dambuhalang ibon. Ang lahat, Mang Tasyo, ang kanyang boses ay parang pulot pukyutan, matamis ngunit malakit. Malaki ang hinihiling mo, kasaganaan para sa lahat. Isang bagay na kahit ang Diyos ay ipinakakait sa inyo, kahit ano. Pagulit ng kanyang ama, ngumiti si Dina. At sa sandaling iyon, nakitang batang si Nestor na ang kagandahan nito ay isa lamang maskara. Kung gayon, ang kapalit ay isang bagay na kasing halaga. Hindi ginto, hindi lupa. Itinuro nito ang kanyang sariling dibdib, dugo. Narinig niya ang paglunok ng kanyang ama. Ang aking dugo, tumawa ng mahina si Dina. Isang tunok na nakpatayo sa mga balahibo ng batang si Nestor. Ang dugo mo ay maubos. Ang kailangan ko ay isang pangakong hindi mamamatay.
isang kasunduang mananatili. Tumingin siya sa matang kanyang ama, kasaganaan para sa San Lazaro, kapalit ng unang patak ng dugo sa bawat salinlahi. Isang sandali ng katahimikan, na tanging ang hampas ng ulan sa bubong ang maririnig. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ang kanyang ama. Simple lang, paliwanag ni Dina. Ang panganay sa bawat henerasyon ng iyong angkan. Kapag ang kanilang dugo ay nasa kasaksagan na, kapag ang buwan ay kulay pula sa kalangitan, sila ay magiging isang alay. Isang maliit na kabayaran para sa kasaganaang tatamasahin ng lahat. Isang maliit na sakripisyo. Nakitang batang si Nestor ang pagtulong luha mula sa mga matang kanyang ama. Nakita niya ang pangingining ng kakamay nito, ngunit nakita rin niya ang pagtango nito. Ang mabagal, halos hindi mapansing pagtango na siyang naktakda ang kanilang kapalaran. Ang alaala ay naglaho. Bumalik si Nestor sa kasalukuyan, sa bilangguan ng kanyang katawan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi ito sakit, hindi ito pulmonya. Hindi ito kulam na nagaling sa inggit. Itong single. Ang kasaganaang tinamasa ang baryo sa loop ang maraming taon ang masaganang huli, ang maluluso na pananim ay may presyo. Isang presyong binayaran ng buhay ng kanyang kapatid. At ngayon, siya na ang nagbabayad ng susunod na hulog. Ang kasunduan na ginawa ng kanyang ama sa desperasyon ay isang sumpa na dumadaloy sa kanilang dugo. Isang alon ng purong kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Wala ng laban, wala ng lunas. Ang kanyang kapalaran ay isinulat sa isang madilim at maulang gabi bago pa man niya matutunang bumasa. At sa gitnang kanyang pagtanggap sa nalalapit na kamatayan, isa pang imahe ang lumitaw sa kanyang laknat na isipan. Hindi na ito isang alaala. Ito ay isang premonisyon, isang mukha ang nakayuko sa kanya. Ang muhang batang si Aling Dina, maganda, mapangakit, at ang kanyang mata ay punong tagumpay. Hinaplos nito ang kanyang ang kanyang kamay ay kasing laming yelo. Isang bulong ang gumapang mula sa mga labi nito, isang bulong na narinig hindi ng kanyang tainga, kundi ng kanyang kaluluwa. Malapit na, Nestor, ang anak mo na ang susunod. Ang pagsusuka ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Pagkatapos ilabas ni Bernadette ang lahat ng laman ng kanyang tiyan, tumayo siya. Ang kanyang binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mata ay mayroon ng bagong apoy. Ang imahing itim na dila na nagnanakaw ng buhay ng kanyang ama ay nakatata sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Ang pagiging huhumalingin niya ay nawala, pinalitan ng isang matalas na determinasyon. Paano? Yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, nakatingin kay Crisostomo. Paano natin siya lalabanan? Tumango si Crisostomo. Tila hinihintay lamang ang tanong na iyon. Hindi natin siya kayang patayin. Mabilis niyang sabi. Winawasak agad ang anumang ideya ng isang madaling solusyon. Ang isang manananggal sa kanyang kalakasan, lalo na't pinapakain ng isang kasunduan ng dugo, ay hindi basta-basta mapupuksa. Ngunit kaya natin siyang palayasin. Kaya nating putulin ang kanyang koneksyon sa iyong ama. Kaya nating basagin ang sumpa. Dinala niya si Bernadette pabalik sa kanyang kubo sa gitnang gubat. Sa liwanag ng isang debateryang lampara, ang loob ng kubo ay hindi na mukhang nakakatakot. Ito ay mukhang isang laboratorio ng isang sinaunang siyentipiko. May mga nakasabit na bungkos ng tuyong halaman, mabotelyang may lamang iba't ibang kulay ng likido, at isang mesa na puno ng lumang aklat at dinurok na sangkap. Ang pusong kanyang kapangyarihan ay wala sa kanya.
Paliwanag ni Crisostomo habang kinukuha ang isang makapal at halos mabasag ng aklat na nakabalot sa katat. Ang mga pahina nito ay dilaw na at amoy luma. Binuklat niya ito sa isang pahinang may guhit ng isang nilalang na may pakpak at isang banga. Ang banga, bulong ni Bernadette, kinikilala ang guhit. Ang Katalonan. Pagtatama ni Crisostomo, itinuturo ang salitang nakasulat sa lumang Tagalog sa ilalim ng banga. Ang sisidlan ng kanyang puso at malamang lup, ito ang kanyang kahinaan. Habang ang kanyang katawang pangitaas ay nasa labas upang manginain, ang kanyang katawang pangibaba at ang kanyang katalonan ay naiwang walang depensa. Kung masisira natin ang koneksyon niya sa banga, mawawala ang malaking bahagi ng kanyang lakas. Masisira ang sumpa. Paano natin gagawin iyon? Tanong ni Bernadette. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng pag-asa. Babasagin ba natin? Umiling si Crisostomo. Hindi ganun kadali. Protektado ito ng itim na mahika. Ang sinumang humawak dito na may masamang intensyon ay mamamatay agad. Ang tanging paraan ay ang paglilinis dito gamit ang mga bagay na kinamumuhian ng kanyang uri. Naklakat siya patungo sa mesa at nagsimulang ilatak ang mga sangkap na parang isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Una, asin. Sabi niya, itinuturo ang isang maliit na bayong ng magaspang na asin na dagat. Hindi nito gusto ang asin dahil ito ay nakpapatuyo. Sumisipsip ng buhay. Pangalawa, bawang. Kumuha siya ng ilang buong ulo ng bawang. Ang balat ay kulay uba at matigas. Ang amoy nito ay lason sa kanila. Nakakabulak sa kanilang panlup na paningin. At ang pangatlo, sabi niya, at kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa tuyong dahon ng saging. Nang buksan niya ito, nakita ni Bernadette ang isang patak at magaspang na bagay na kulay abo. Ang pinatuyong buntot pagi. Bakit buntot ng pagi? Tanong ni Bernadette, naguguluhan. Ang pagi ay ang hari ng mailog at dagat sa dilim. Ang latigo nito ay kinatatakutan ng mamaligno sa tubig. Kapag ito'y pinatuyo at dinurog, ang alikabok nito ay parang asido sa balat ng isang aswang. Kinuha ni Crisostomo ang isang maliit na bato at nagsimulang durugin ang mga sangkap sa isang malinis na mangkok. Ang amoy ng bawang, asin, at isang bagay na malansa ay naksanip sa hangin. Kapag naihanda na natin ito, kailangan nating ipasok ang pinahalong ito sa loop ng banga o kahit ibudbot man lang sa ibabaw ng kanyang puso. Ito ang sisira sa sumpa. Isang plano. Isang konkretong plano. Sa wakas, isang bagay na naiintindihan ni Bernadette. Ngunit may isang tanong na nanatili. Paano tayo makakapasok? Paano natin makukuha ang banga? Sabi mo, mapanganib itong hawakan. Uminto sa pagdurog si Crisostomo. Itinaas niya ang kanyang nga mata at tumitik ng diretso kay Bernadette. Ang kanyang tingin ay seryoso at punong bigat. Ang itim na mahika na nagpoprotekta sa banga ay may isang kahinaan. Sabi niya ng marahan. Ito ay nakatali sa kasunduan. At ang kasunduan ay nakatali sa isang angkan. Hindi ito maaring hawakan ng kahit sino, maliban sa isang taong kadugongang gumawa ng kasunduan. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas habang pinoproseso ni Bernadette ang nga salita. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Hindi na sa galit kundi sa isang bagong uri ng takot. Isang takot na may kasamang responsibilidad. Naintindihan na niya. Si Crisostomo, ang anak ng isang albularyo, ay hindi maaring humawak dito. Si Aling Dina, ang may-ari, ay hindi rin. Ang tanging tao sa buong baryo, marahil sa buong mundo, na maaring hawakan ang sisidlan ng pusong halimaw ng hindi napaparusahan. Ako, bulong ni Bernadette,
Ang salita ay halos hindi makawala sa kanyang lalamunan. Kailangan ako ang kumuha sa banga. Ang kadiliman bago ang hating gabi ay may ibang uri ng bigat. Ito ay isang kadilimang naabang, isang talon na malapit ng itaas para sa isang madugong dula. Si Bernadette at Crisostomo ay gumapang sa gilid ng gubat. Ang kanilang mga katawan ay halos sumayat na sa lupa. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon, bawat huning ang kulikli, ay tila isang alarma na nababadiyang mabunyak sa kanila. Sa kamay ni Bernadette, hawa niya ang isang maliit na bayong. Sa loob nito ay ang pinahalong asin, dinurok na bawang at ang alikabok mula sa buntot ng pagi. Ang bigat nito ay hindi pisikal. Ito ang bigat ng kanilang nakisang pag-asa. Nasa kabilang dulo na akong baryo, bulong ni Crisostomo. Ang kanyang hininga ay mainit sa malamig na hangin. Kapag narinig mo ang tahol ng maaso, ibig sabihin ay sinimulan ko na gagawin kong lahat para makuha ang kanyang atensyon. Bibigyan kitang sapat na oras, pero kailangan mong maging mabilis, Bernadette. Huwag kang mag-atubili. Tumango si Bernadette. Ang kanyang lalamunan ay masyadong tuyo para makapagsalita. Tinapi siya ni Crisostomo sa balikat, isang maliit na kilos ng pagtitiwala, at pagkatapos ay naglaho na siya sa dilim. Mabilis at walang ingay na parang isang multo. Naiwan si Bernadette na makisa. Ang kanyang nga mata ay nakatutok sa kubo ni Aling Dina. Ang bahay ay isang itim na parisukat laban sa mas madilim na kalangitan. May isang maliit na liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana sa kusina. Buhay pa ito. Gising pa ito. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang pahinga. Inalala niya ang mukhang kanyang ama. Ang hitsura nito kanina nang iwan niya ito. Sa pangangalagang kanyang tiyahin, isang anyong halos hindi na humihinga, isang kandilang malapit ng maubos. Ang alalang iyon ang nagpatigas sa kanyang nangingini na kalamnan. Pagkaraan ngang ilang minuto na tila isang kawalang hanggan, narinig niya ito. Off! 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 Isang aso ang tumahol mula sa kabilang baryo. Sinundan pa itong isa at isa pa, hanggang sa ang buong lugar ay napunong galit na pag-alulong. Pagkatapos ay isang sigaw. Magnanakaw. May magnanakaw. Nakita ni Bernadette ang biglaang paggalaw sa loob ng kubo ni Aling Dina. Ang anino ng matanda ay mabilis na dumaan sa bintana. Ang pintuan sa harap ay bumukas at nakita niya ang anyo ni Aling Dina na lumabas. Nagmamadaling tumakbo patungo sa direksyon ng ingay. Ito na ang pagkakataon. Mabilis ngunit maingat. Tumakbo si Bernadette mula sa gubat, tinawid ang bakuran, at pumasok sa nakabukas na pinto. Sa loob, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang amoy nga, mga pinakuluang halaman at ng matamis na malansang bulaklak ay mas matindi, halos nakakahilo. Ang tanging ilaw ay nakmumula sa isang gasera na naiwan sa mesa sa kusina. Ang apoy nito ay sumasayaw, lumiliha ng magumagalaw na anino. Ang puso ni Bernadette ay dumadagundong sa kanyang matahinga. Ang bawat segundo ay mahalaga. Dumiretso siya sa silid-tulugan. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Itinulak niya ito at pumasok sa halos ganap na kadiliman. Ang kanyang mata ay nahanap sa ilalim ng papag. Naroon ito, ang banga. Ang katalonan. Nakatayo ito sa sulok, tahimik at hindi gumagalaw, na parabang ang pahinga nito kanina ay isa lamang guni-guni. Ngunit alam ni Bernadette ang katotohanan. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang sahig na kawayan ay malamig sa kanyang matuhod. Inabot niya ang bayong na may lamang lunas o lason, depende kung para kanino.
Ang kanyang makamay ay nanginginig ng husto na halos matapon niya ang laman nito. Huminga ka, sabi niya sa sarili. Para kay tatay, inabot niya ang kanyang kamay patungo sa banga. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Nakbabala sa kanya tungkol sa itim na mahika na sinabi ni Crisostomo. Ngunit ang kanyang dugo, ang dugong nag-uugnay sa kanya sa kasunduan, ay ang kanyang tanging proteksyon. Nang dumampi ang dulo ng kanyang madaliri sa malamig na putik, isang init ang sumalubong dito. Isang init na organiko. Isang init na may buhay. At mayroon itong tibok. Tagdag. Tagdag. Mahina. Ngunit malinaw. Ang tibok ng isang pusong hindi natutulog. Ang tibok ng halimaw. Hindi niya naramdaman ang sakit o ang sinasabing sumpa. Ang kanyang dugo ay nagsilbing pasaporte. Pinigil niya ang kanyang hininga at dahan-dahang itinaas ang takip na kahoy. Ang amoy na sumalubong sa kanya ay halos magpasuka sa kanya muli ang amoy na iyon. Ang matamis na bulaklak na nabubulok. Ngunit ngayon ay 100 beses na mas matindi, mas malapot. Salop ng banga, sa isang madilim at malakit na likido, nakalubog ang isang kumpol ngang ngalamang loop na sabay-sabay na tumitibok sa isang ritmong nakakapangilabot. Sa gitna, isang pusong kasing itim ng gabi. Ang ngaugat nito ay tila gumagalaw na parang nga bulate. Ito ang kahinaan. Nangingini. Itinaas niya ang bayong. Ang kanyang nga daliri ay halos hindi na makahawak ng maayos. Kailangan na niyang tapusin ito. Ibubuhos na sana niya ang pinahalong asin at bawang. Nang sa kanyang likuran, isang tunok ang pumunit sa katahimikan. Hindi ito tahol ng aso. Hindi ito sigaw mula sa malayo. Ito ay ang tunong ng dahan-dahang pagbukas ng pintong silid. Namarahan ang paggalaw ni Bernadette. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang naugat. Hindi maari. Masyadong mabilis. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang puso ay tila gustong umakyat sa kanyang lalamunan. Nakatayo sa may pintuan si Aling Dina. Ngunit hindi na ito ang Aling Dina na kilala niya. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang maskara ay natanggal na. Ang kanyang likod ay hindi na hukot. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng anumang kabaitan. Ito ay isang blankong kanvas ng purong kasamaan. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang pula. Kumikinang sa dilim na may isang makamundong galit. Tinitigan siya nito, hindi bilang isang bata, hindi bilang anak ni Nestor, kundi bilang isang pesteng kailangang durugin. At nang ito'y magsalita, ang boses nito ay hindi na boses ng isang lola, kundi isang garalgal na tuno na galing sa libingan, isang tuno na nagpatindig sa bawat hiblang buho sa katawan ni Bernadette. Akala mo malilinlang mo ako, bata? Ang katahimikan ay pinunit ng isang tuno na hindi malilimutan ni Bernadette kahit mabuhay pa siya ng 1,000 taon. Ang tunong nga butong lumalagutok. Sa harapan niya, ang katawan ni Aling Dina ay nagsimulang magbago. Ang kanyang nga balikat ay pumilipit sa mga anggulong hindi natural. Isang malakas na paglagutok at mula sa kanyang likod, 2 tila maatadyang ang bumasak sa kanyang balat, lumalabas na parang maasungay. Ang maito ay humaba, nabalutan ng itim at makintab na balat, at bumuka mga pakpak na gawa sa bangungot, malalapat at tila katat. Kasabay nito, isang siwang ang lumitaw sa kanyang baywang. Isang itim na linya na dahan-dahang bumubuka, na parabang ang kanyang katawan ay isang prutas na hinihiwa. Isang nakasusukang tunong ang pagpilas ng laman at litit ang narinig. At ang kanyang katawang pang-itaas kasama na ang mga bagong tubong pakpak ay nagsimulang umangat mula sa kanyang katawang pang-ibaba. Naiwan ang kalahating katawan. Nakatayo pa rin sa sahig na parang isang groteskong estatwa
habang ang halimaw ang tunay na anyo ni Aling Dina ay lumutang sa hangin. Ang kanyang buho ay tila maahas, ang kanyang makuko ay humaba at naging itim, at ang kanyang mga mata ay dalawang butas patungo sa impyerno. Si Bernadette ay paralisado. Ang bayong na may lunas ay bumagsak mula sa kanyang makamay. Ang laman nito ay kumalat sa sahig. Ang kanyang isip ay sumuko na. Wala ng lohika, wala ng siyensya. Ang nasa harapan niya ay ang sagisang bawat kwentong bayan na kanyang pinagtawanan. At ito'y toto, at ito'y galit. Sa isang nakabibinging sigaw, lumipat ang halimaw patungo sa kanya. Crash! Ang bintana ng silid ay nabasag at isang anino ang bumulusok papasok, si Crisostomo. Sa kamay niya, hawak niya ang isang mahabang latigo na itim at magaspang ang buntot ng pagi. Ihinampas niya ito sa hangin. Swish! Ang dulong latigo ay tumama sa tagiliran ng manananggal. Isang tunong paksitsit na parabang mainit na bakal na inilubok sa tubig ang narinig. Umalingaw-ngaw ang isang sigaw ng sakit mula sa halimaw. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao. Bernadette, ang banga, sigaw ni Crisostomo habang umiikot para salagin ang isa pang atake. Ibudbot mo na. Ang sigaw ni Crisostomo ang pumukaw kay Bernadette mula sa kanyang pagkatulala. Tumingin siya sa kumalat na pulbos sa sahig ang asin, bawang at alikabok ng buntot pagi. Pagkatapos ay tumingin siya sa banga. Ngunit ang halimaw ay masyadong mabilis, masyadong malakas. Itinulak nito si Crisostomo na tumama sa aparador, nagbagsakan ang magamit sa loop. Bago pa man makabangon si Crisostomo, ang halimaw ay muling bumaling kay Bernadette. Sa isang iglap ng desperasyon, gumapang si Bernadette patalikod. Wala na siyang oras para kunin ang pulbos at ibuhos sa banga. Ang mapangil ng halimaw ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang mukha. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay na nakatayo pa rin sa sulok, hindi gumagalaw sa gitna ng kaguluhan. Ang katawang pangibaba, ang putol at nakatiwangwang na baywang. Isang ideya, isang hangaw at desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya kailangang abutin ang puso sa loop ng banga, kailangan niya lang putulin ang koneksyon. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, sinapo niya ng dalawang kamay ang kumalat na pulbos sa sahig at sa isang malakas na sigaw, ibinato niya ito hindi sa lumilipat na halimaw, kundi sa nakatayong katawang pang-ibaba. Ang pulbos ay tumama sa bukas na sugat, sa pinagputulan. Ang reaksyon ay kagyat o kakila-kilabot. Ang katawang pangitaas, na akmang susunggaban si Bernadette, ay biglang nanigas sa hangin. Isang sigaw na 1,000 beses na mas matindi kaysa sa naunaang kumawala mula rito. Isang sigaw ng absolutong paghihirap. Itim na usok ang nagsimulang lumabas mula sa pinagtamaan ng pinahalong sangkap. Ang koneksyon nito ay napuputol. Nagwawala ito sa ere, bumabangga sa mga dingding at sa kisame. Ngunit ang galit nito ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nag-focus. Lahat ng natitirang lakas, lahat ng natitirang put ay ibinaling nito kay Bernadette. Ang babaeng sumira sa kanyang kapangyarihan. Sa isang huling, desperadong atake, bumulusok ito pababa. Ang makuko ay nakahanda upang gutayin siya. Si Crisostomo ay masyadong malayo. Walang nang makakapigil dito. Ipinikit ni Bernadette ang kanyang mga mata, naghihintay sa tiyak na kamatayan. Anak, isang boses, mahina, garalgal, galing sa pintuan. Napamulat si Bernadette. Nakatayo run, nakasandal sa hambangang pinto, ay ang kanyang ama, si Nestor. Payat na payat, nanginginig, ngunit nakatayo. Sa kanyang mga mata,
Ang lagnat ay napalitan ng isang mabangis na pagmamahal ng isang ama. Sa nanginginig niyang kamay, hawak niya ang isang mali na Zippo lighter. Sa sahi, sa gitnang gulo, isang bangang langis ng niyo na gamit ni Aling Dina sa pagilot ang natapon. Ang ginintuang likido ay kumalat na parang isang lawa sa sahi na kahoy. Flick, isang maliit na apoy ang sumindi mula sa lighter. Sa huling piraso ng kanyang lakas, ibinato ni Nestor ang lighter sa kumalat na langis. Whoosh! Ang buong silit ay nagliyab. Ang apoy ay gumapang ng napakabilis. Nilamon ang sahig, ang mga dingding na sawali at ang halimaw. Ang huling nakita ni Bernadette bago siya hilahin palabas ni Crisostomo ay ang anyo ngang manananggal. Nababalutan ng apoy, sumisigaw habang ito'y nagiging isang buhay na sulo, isang itim at nasusunog na anino sa gitnang impyerno. Ang bukang liwewe sa San Lazaro ay walang kulay. Ang sinang araw ay pilit na tumatago sa makapal na usok na bumabalot pa rin sa baryo. Isang kulay abong liwanag na nagbibigay buhay hindi sa pag-asa, kundi sa lawak ng pinsala. Ang bahay ni Aling Dina, o kung anuman ang natira rito, ay isa na lamang itim na balangkas, mga sunoh na poste, mga pirasong yirong pilipit, at isang amoy ngang sunoh na kahoy, at isang bagay na mas masahol pa, isang bagay na hindi kayang pangalanan nga taga-baryo. Naksimula na ang mga bulungan. Isang aksidente, sabi ngang karamihan. Marahil ay naiwang kandila, o isang tumagas na gasera. Isang kalunos-lunos na katapusan para sa isang matandang babaeng nag-isa. May mga nakikiramay. May mga tahimik na nagpapasalamat. Hindi man nila maamin kung bakit. Isang kakaibang gaan ang bumalot sa baryo. Isang gaan na hindi nila naiintindihan na parabang isang mabigat na ulap ang biglang nawala sa kanilang kalangitan. Hindi nila malalaman ang katotohanan. Ang katotohanan ay mananatiling isang sikreto sa pagitan ng tatlong tao, isang babaeng taga, may nila na nawalan ng inosasyon, isang lalaking tagabantay ng gubat, at isang amang milagrong na buhay muli. Si Nestor ay nakaupo sa isang silya sa kanilang sala, nakabalot sa isang makapal na kumot. Ang lagnat ay nawala na, ang ubo ay tumigil na, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa bumabalik. Siya ay isang basong halos maubos ang laman, ngunit hindi na muling napupuno. Ang kanyang mamata ay malinaw na ngayon. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Bernadette, nakikita niya ang isang bakas ng takot at hiya ang hiya ng isang amang muntik nang may pamana ang isang sumpa. Si Crisostomo ay may mga sugat sa braso at isang malaking pasa sa mukha. Ngunit ang kanyang mamata ay kalmado. Siya ang tumulong sa kanila na ihanda ang kanilang magagamit. Gumalaw ng tahimik at episyente. Walang mahahabang usapan. Walang pagbabalik tanaw sa mga nangyari. Ang masalita ay hindi na kailangan. Ang kanilang makaluluwa ay nag-usap sa wika ng katahimikan at ng isang ibinabahaging trauma. Bago sila umalis, habang naghihintay ng tricycle na maghahatid sa kanila sa sakayan ng bus, pinuntahan ni Bernadette si Crisostomo sa gilid ng gubat. Nakatayo ito ron, sa kanyang pamilyar na lugar, sa pagitan ng mundo ng matao at ng mundo ng maanino. Magiging maayos ba ang lahat? Tanong ni Bernadette. Isang tanong na hindi niya kailanman itatanong sa kanyang sarili 1 linggo na ang nakalipas. Tumingin si Crisostomo sa baryo, pagkatapos ay sa kanya. Ang baryo, marahil, makakalimot sila, magpapatuloy sila sa buhay na may masaganang huli at walang takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tayo, hindi. Ang katotohanan ay isang lason na kapag nainom mo na, mananatili na sa iyong dugo magpakailanman.
Salamat, sabi ni Bernadette, at ang simpleng salitang iyon ay naglalaman ng lahat ng pasasalamat na hindi niya kayang bigkasin. May kinuha si Crisostomo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. Isang mali at matulis na ngipin, puting-puti at nakatali sa isang itim na sinulit. Ngipin ng pating, sabi niya. Mas mabisa kaysa sa anumang gawa sa kahoy. Isuot mo para sa proteksyon. Kinuha ito ni Bernadette. Ang dulo nito ay matalim sa kanyang palat. Tinanggal niya ang anting-anting na bigay ni Alingdina na ngayon ay parang isang piraso ng uling sa kanyang lik at itinapon ito sa lupa. Isinuot niya ang ngipin ng pating. Naramdaman niya ang malamig at matigas nitong dapi sa kanyang balat. Hindi ito makati. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng bigat ng katotohanan. Dumating na ang tricycle. Sumakay si Bernadette at ang kanyang ama habang papalayo sila. Tinignan niya si Crisostomo na nakatayo pa rin sa gilid ng gubat. Dahan-dahang nilalamon ng anino ng mapuno, bumabalik sa kanyang nag-iisang pagbabantay. Ang biyahe sa bus pabalik sa Maynila ay isang kabaliktaran ng kanilang pagdating. Ang katahimikan ngayon ay hindi dahil sa takot, kundi sa kapaguran. Nakatulog ang kanyang ama sa kanyang balikat. Ang pahinga ay payapa sa unang pagkakataon sa loop ng maraming araw. Si Bernadette ay gazing. Hawa niya sa ilalim ng kanyang damit ang matulis na ngipin ng pating. Ang kanyang daliri ay nakakapit dito na parang isang rosaryo. Habang ang bus ay pumapasok sa Kamaynilaan, ang mapuno ay napalitan ng maposte at ang makubo ay napalitan ng magusali. Ang mapamilyar na tanawin ay nagsimulang lumitaw ang nagtataasang condominium, ang makumikinang na torre enma, opisina, ang mabillboard na nagbebenta ng isang perpektong buhay. Dati, para sa kanya, ang ito ay simbolo ng kaayusan, ng lohika, ng isang mundong ligtas mula sa mga kuwentong bayan ng probinsya. Ang ito ang kanyang tagumpay, ang kanyang paktakas. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang bintanang salamin na sumasalamin sa papalubok na araw, isang bagong uring takot, isang mas modernong uring lagim ang gumapang sa kanyang isipan. Ang maaswang ng probinsya ay naninirahan sa mga gubat at madidilim na baryo. Ang mahalimaw na kilala niya ay may mapakpak at mahahabang dila. Ngunit paano naman ang mahalimawng siyudad? Anong anyo nila? Hindi kaya sila ay mas bihasa lang sa pagtatago? Tinignan niya ang manaktatasang gusali, ang libu-libong mabintana na tila mamatang nakatingin pabalik. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang maito bilang matahanan at opisina. Nakita niya ang maito bilang isang bagong uringang gubat. At isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tanong na marahil ay hindi na siya iiwan habang buhay. Ilan kaya sa mga balkonahe, sa mga penthouse, ang nagtatago ng sarili nilang mabanga? Naghihintay lang din sa paglubog ng araw? At dito natatapos ang kwento ni Bernadette at ang madilim na pamana ng Baryo San Lazaro. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong tapat na pagsama sa mahaba at madilim na paglalakbay na ito. Ang bawat salitang aking isinulat ay may kasamang panginginig at pag-asa, isang hangarin na buhayin hindi lamang ang takot na dalang ating mga kwentong bayan, kundi pati na rin ang tibok ng puso ng isang pamilyang Pilipino na nahaharap sa isang hindi may larawang pagsubok. Sapagkat sa likod ng mapakpak ng manananggal at ng masinaunang sumpa, naniniwala akong nagniningning pa rin ang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat. Ang pag-ibig ng isang ama na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak.
Ang tapang ng isang dalagang natutong maniwala upang mailigtas ang kanyang minamahal. At ang pag-asang dala ng isang tagapagbantay na hindi kailanman sumuko kahit patinalikuran ng buong mundo. At ngayon, nais kong marinig ang iyong tinik. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Aling bahaging ang kwento ang nanatili sa iyo at kumapit sa iyong kaluluwa? Huwag mag-atubiling iwanan ang iyong makomento sa ibaba. Ang iyong maasalita at salubin ang nagsisilbing ilaw sa aking patuloy na pagsusulat at pagkukuwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang kabanata ng kadiliman. Paalam. At naway maging mahimbing ang iyong pagtulog ngayong gabi.